Nakakailang ulit na naming naikwento rito ang kaso ng mga nawawalang damit panloob ng mga babae. Ngayon naman, pati pala damit panloob ng lalaki. Palaisipan ngayon sa mga tiga-barangay Pinaglabanan sa bayan ng Goa sa Camarines Sur ang kwento tungkol sa isang lalaki na sunod-sunod daw na nawalan ng kanyang mga brief. Matangos ang ilong niya, matangkad siya. Dati nakita ko na yung lalaki na yun. Sa totoo, boyfriend ng anak ko yun. Ngayon, hinahamting ko siya. Matangos ang ilong niya, matangkad siya. Natunto ng aming team ang lalaking ito, si Rico. Masama raw ang kanyang loob dahil sa 2 linggo, umabot sa 15 ang nawawala niyang mga damit panloob. At nawala raw ang mga ito sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Paisa-isa lang sir nung una. Tapos sinabi ko, bakit yun nangyayari na yun? Pwede naman yung pera ko yung kunin, yung gamit, yung brief ko pa talaga yung kinuha sir. Hoy, sino mo na brief ko? Brief na lang, tinira pa oh. Kaya ngayon, natuto na raw siya ng leksyon. Sa loob ng bahay na lang siya nagsasampay. Yun nga lang, nasundan pa rin ito. Tapos nun sir, yung sumisid kami sa ilog sir, kasi nga sobrang init niya, di ba? Yung sobrang init yung tanghalin tapat nun sir. Gabi na lang kami naligo. Tapos yung kaisa-isa na nga lang nun sir ng brief namin na nakalagay dun sir sa lagayan ko. Nilagay ko na nga dun sir sa may balde na yun, tapos may lock yun para hindi lang gamin. Yung pala, pag uwi ko sir, ganun pa rin, kinuha pa rin. Sabi ko, hindi na to talaga biro. Mag-isa lang naninirahan si Rico sa kanyang kubo sa tabi ng ilog. Bagamat tawang-tawa siya ang iba sa kanyang problema, si Rico hindi natutuwa. Dahil para makabili ng brief, kailangan pang tumawid ng ilog si Rico. Puti kasi ang mga brief na yan, pinagnanakaw yung brief ko. Ang tuloy, bibili na naman ako, napakalayo-layo ng ano eh. Ako. Maglakad ng akyat babang ruta sa loob ng halos kalahating oras bago makarating ng highway. Minsan sa buhay, kung kailangan natin makamit ang isang bagay, kailangan natin paghirapan. Bili ka na ng brief. Kasi nung unang binili ko ma'am na brief, ayun nga po, yung unang bili ko ng brief kasi sa construction pa ako nagtatrabaho, isang piraso lang yun. Eh magkano, 300 na brief. Nahiya pa ako nung bumili nun sa bangketa, tsaka sa yung sa gilid-gilid kasi maraming ang mga nagbebenta ng brief. Hindi ko alam, baka mamaya, malay mo, ginamit na, second hand na, mahirap naman. Eh di bumili ako ng brief na yun ma'am, yung isa galing sa US, yung isa galing Australia, yung isa naman galing Amerika, yung isa made in Philippines. Ayun po yung pamana po sa akin ng tatay ko nung nabubuhay pa. Bali po ang nagastos ko nung lahat na yon is $25,000 million. Tapos yun yung nabili ko na yun kasi nga mga gintuin yun. So ayun yung pinaka-ingat-ingatan ko, yung marami ng gigitatan na tsaka amoy bilasa na po, tsaka ang dami ng libag-libag. Ayun talaga yung kinakainisan ko yun. Kasi, ayun talaga yung ninakaw. Ayun talaga yung masama yung loob ko. Siguro, kaya ninanakaw niya yung brief na yun kasi may gusto siya lalaki. Kaya yung brief na lang pinagnanasaan niya. Natatakot talaga ako ma'am. Kasi sabi ko, isang araw baka nawawalan ako ng brief, baka mamaya kung susunod na mga araw. Hindi ko alam kung ano nang gagawin sa akin. Kaya nakakatakot talaga ma'am. Yung mga ganung bagay talaga na pagkakataon. Ikaw, kung sino kang man nga kumukuha ng brief ko, kumanda ka sa akin mamaya. Pag nakita kita, o malaman lamang ko lang kung sino kumuha, re-rapin kita.
Talagang hindi kita papatakasin kahit 3 rounds, 4 rounds. Tayong magtutos dalawa.